Nabulgar na po na it was indeed Mr. Marcos Jr. ang gustong tanggalan pala ng PhilHealth subsidy for insurance and support ang mga mamamayang Pilipinong mahihirap na hindi kayang magpagamot at magpa-ospital ng kanilang mga mahal sa buhay na may sakit o nagkakasakit. At ito ay naibulgar ngayong araw dahil inatusan ni Marcos Jr. ang kanyang health secretary na si Secretary Ted Herbosa na pasiguruhin daw na mananatiling maayos ang serbisyo ng PhilHealth bagamat ito ay zero budget for 2025 sa budget na ipinasa at pinirmahan ni Marcos Jr. Kung hindi ba naman kulukoy at wala sa hustong pag-iisip talaga itong Marcos Jr., mantakin mo nag-submit sila ng NEP, National Expenditures Plan. Yan po ang budget call nila na sinasubmit sa Kongreso para i-deliberate at ipasa ng Kongreso. Take note na i-deliberate at ipapasa ng Kongreso pero hindi dapat katayin. Magkaibang bagay ang deliberation for purposes of approving the budget at iba naman po yung parang ikakatay-katayin mo kung sa Ilonggo pa ihawon mo ang budget at ataduhon mo at upang ito ay gamitin sa masamang layunin, hindi sa kapakinabangan at kabutihan ng mamamayang Pilipino at ng buong bansa. So the power of the Congress as the power of the purse is only to review, deliberate, and approve to make it as a law para maaprubahan ng presidente ang budget na sinusumite. Ang isinusumiting budget ng Executive Department, tinatawag po yan na NEP, National Expenditures Program or National Expenditures Plan. Nandun po nakapaloob na mayroong 72 point something billion pesos na subsidy for PhilHealth sapagkat mandatory po ito sa ilalim ng Universal Healthcare Law na nag-i-include ng services of PhilHealth ay magkakaroon ng pondo na manggagaling sa nakolektang buwis ng sin taxes. Ang sin taxes po ay na ipinapataw ng gobyerno sa mga produkto ng alak, mga inuming nakakalasing, sigarilyo, at mga kalintulad po ng mga produkto. And mandatory, dapat may porsyon yan na every year ay ilalaan ng gobyerno para sa pagkakaroon ng subsidy support. Ano man ang kalagayan ng PhilHealth, kinakailangang bigyan ng subsidy budget ang PhilHealth para mapasiguro po ang tuloy-tuloy na pagtatanggap ng mga insurance support and services na nararapat na maibigay sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino nagkakasakit at nangangailangan ng health insurance support services. Itong kulukoy na presidente na si Marcos Jr., wala talaga sa hustong pag-iisip. Tinanggal ito sa Kongreso. Ang lola ninyong Grace po na nagmamagaling na ang kanyang anak pala ay tatakbo sa party list, ginamit pa ang pangalan ni Fernando Poe Jr. ni FPJ para makalusot sa party list, nakiayon din sa ayuda here, ayuda there na bulok style na political bribery fund ang nag-sponsor na tanggalan ng budget ang PhilHealth para sa subsidy nito. Pinalakpakan pa ng Kongreso. Pinirmahan pa ni Marcos. Di kulukoy. Ano nang nangyari doon sa mandatory na isinasaad sa batas sa Universal Healthcare Law na dapat makakatanggap ng inilalaan na pundong subsidy o subsidy fund ang PhilHealth every year mula po sa mga buwis na nakukolekta doon sa tinatawag na sin taxes. No? Okay, klaro tayo ha, mga kababayan. So, instead na i-veto ni Marcos yun, yung pakana nila Grace po, nila Chis Escudero, tandaan nyo po mga pangalan nitong mga may utang na pananagutan sa kanilang pagkatay ng health services budget natin, lalo na sa PhilHealth, no? At nito nila Martin Romualdez at ng grupo niya, o kaya siguro dapat lang mag-resign yan si Saldico, no? Kasi wala naman siyang nararapat na mabuting damdamin sa kapakanan at kabutihan ng mamamayang Pilipino when he was the Committee on Appropriations Chairperson. So, marapat lang na lumaya siya sa kanyang kapangyarihan dyan sa komitiba na yan, pati si Martin Romualdez at ang mga inutil at mga mandarambong na mga politikong kaanib nila. Okay? So, tinanggal ng House of Representatives, ng bicameral, ng Senado at ng House, ang version na yon na naglalaan ng almost 72 billion pesos na suportang budget para po sa pagpapasiguro na maserbisyuhan ng PhilHealth at madagdagan pa
ang benepisyo at suporta para po magkaroon ng pagkaagapay o pagkakaroon ng tulong na hindi naman masobrang-sobrang malunod sa mga bayarin sa gamot at pagpapaospital ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Kaya nga may PhilHealth subsidy for hospitalization and medicine, no? At mga sakit na na-identify. Ngayon, instead na ang gawin ni Mr. Marcos po, mga kababayan, ito ay kanyang ibalik ang subsidy na kinatay at tinanggal ng mga alipores nila Martin Romualdez at ni Chisquila Escudero at nila Grace po, pinabayaan niya. So sino ang may pananagutan dito? Tapos magmamakaawa siya sa kanyang pag-utos kay Secretary of Health Ted Herbosa na pakiayos na hindi mapektuhan ang services ng PhilHealth. Bagamat yan ay nagkaroon ng zero budget mula sa naipasa na budget 2025. Di kulukoy. Sino ang presidente ngayon? Si Martin Romualdez, hindi si Marcos. Sapagkat ang nagdidikta sa budget, watching from Singapore, My Life's Spices, and Marcelina Galliano, Ipanaw Sambayanan. So klaro the president, when it comes to budget and services, is not Marcos Jr. It's Martin Romualdez na nagdidikta, nagtatakda kung ano ang gagamitin na pundo at magkano at ano ang ilalaan at sino ang tatanggalan ng pondo. Di ba katawa-tawa? Nakakagalit yan. Kaya marapat lang na magalit at magkaroon ng peace rally nationwide na umabot sa 2 milyon ang nag-participate noong January 13 noong nakaraang Lunes sapagkat yan po ay nararapat na tinatawag nating righteous indignation of the people against the bankruptcy of this government and the incompetent leadership na walang kaabog-abog sa kabutihan ng taong bayan ang kanilang mga ginagawa, puro kapalpakan at mga maruruming laro sa politika. Ikaw ang presidente, hindi mo kayang ibalik ang pondo na nararapat na isanabmit nga ninyo sa National Expenditures Plan o National Expenditures Program or NEP na ipinasa dapat yan ng Kongreso sapagkat yan ay pinag-aralan na ng Budget Committee na binuo ng presidente, hindi nila nirespeto yan. Mga kababayan, tinanggalan ng budget, zero talaga ang PhilHealth at tuwang-tuwa pa ang Lola Grace po nyo. So dapat kung may mga reseta kayo at may mga bayarin sa ospital na hindi makalabas ang mga mahal natin sa buhay sa pagpaparelease sa kanilang mga pasyente dahil walang substantial or nararapat na subsidy from PhilHealth, buligligin natin ang Lola Grace po ninyo. No? At siya ang pabayarin natin ng mga bayarin sa ospital. No? Na siya ang nagpatanggal ng PhilHealth budget na ito na subsidy na almost 72 billion. So klarong-klaro po ang pananagutang kriminal nila dito. The neglect for the health services that are much needed by the people, lalo na po ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino na umakabot sa ilang milyong pamilya ito na hindi makaagapay sa napakamahal at sobrang taas na mga singilin sa gamot at pagpapagamot at bayarin sa ospital sa kanilang pagkakasakit, ang pag-neglect at ang pagwawalang bahala dyan is a criminal negligence ang tawag dyan. Kaya nararapat yan na ikondina ng tao, ng mamamayan at yan ay dapat i-call out kay Marcos Jr. And that was the purpose, indeed, kung bakit nagkaroon ng National Rally for Peace. Sapagkat hindi yan inuuna at inaatupag ng matino at maayos ng gobyerno ni Marcos ang ganyang mga napakahalaga at sobrang importante na mga issue patungkol sa mga problemang malulubha ng pagkakulang at pagkawala ng mga batayang serbisyo, panglipunan, pang-edukasyon, pangkabuhayan, pangkalusugan, kagaya ng nangyari sa PhilHealth. Magkikin mo ipabalik dapat yon ang PhilHealth na naging zero budget. Ang sabi niya, hindi, babayaan na natin. Hayaan na lang natin na gamitin nila ang kanilang mga reserve fund. Gamitin ang reserve fund, kayo nga ang nangungulimbat ng mahigit 60 billion pesos mula sa reserve fund ng PhilHealth. Kinuha ninyo nila Ralph Recto, bagamat yan ay isang malinaw na kahalintulad ng technical malversation at mabuti nagpalabas pa ng temporary restraining order or injunction ang Supreme Court na hindi na nila makukuha pa ang 29 billion pesos na naiwan pa, kaya 60 billion pesos lang ang sinakmal nila Marcos at
Ralph Recto na gagamitin nila sa ibang layunin, hindi po sa purposes of PhilHealth and the healthcare program na siyang minamando ng pondo na yan ng batas kung paano gamitin. Kaya technical malversation yon. So klarong-klaro tayo na inutil talaga at wala sa hustong kaisipan nitong si Marcos Jr. para payagan niya na isiro budget ang PhilHealth. At tapos uutusan niya, mamanduan niya ang kanyang health secretary na si Secretary Ted Herbosa na subukan mong gawa ng paraan na maayos pa rin ang PhilHealth services natin bagamat zero budget, di kulukoy. Tarantado talaga. Sino si Martin Romualdez? Sino si Chis Escudero? Sino si Saldico? Sino si Grace Poe? Para silang magmando sa kung anong nararapat na budget sa mga panglipunang serbisyo na ang may tungkulin na dapat gawin at ipasa ang mga pondo na yan at upang ipatupad ang mga karapatan at pangangailangan ng mamamayan na tugunan ng gobyerno ay ang Pangulo ng Bansa. Wala yan sa katungkulan o responsibilidad ni Chis Escudero, ni Grace Poe, ni Martin Romualdez, ni Saldico, at ni Stila Kimbo, at kung sino pa mga alipores na nagmamayabang at mga hambog na politiko sa Kongreso ang pagpapasiguro na ang serbisyong panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangsiguridad, at pangkabuhayan ng mamamayan ay may patupad, tungkulin yan una sa lahat ng Pangulo ng Bansa. Kung matino ang kanyang pag-iisip at mayroon siyang totoo at sinsirong damdamin na he cares or she cares kung babae ang Pangulo for the interest and welfare of the Filipino people. So ang presidente talaga, pagdating sa pag-exercise sa pondo ng kaban ng bayan, tama ang binabanggit ni Vice President Sara Duterte na ang buong pondo ng bansang Pilipinas, ang kayamanan ng buong bansa ang nagkokontrol, hindi si Marcos, si Martin Romualdez at si Saldico. Sila po talaga ang nagiging Diyos-Diyosan at hari-harian pagdating po sa ganyang pananamantala sa kaban ng bayan at pinapabayaan ni Marcos Jr. Kaya nga hindi dapat siya tawagin na presidente. Siya ay flower-based president, no? Palamuti sa panahon na mag-speech siya, yun lang ang purpose niya. Sa panahon na may pipirmahan siya para may mandato at may authority, dahil siya ang naiproklama na presidente, gagamitin siya. Pero sa pagpapatakbo ng gobyerno, hindi siya talaga nagpapatakbo. Either ang asawa niya pagdating sa Malacanang at ang kanyang pinsan na naghahari-harian. Mantikin mo ikaw ang presidente, magmamakaawa ka sa kanila, sa Kongreso, sa napakahalaga at pinakakailangan na pundo na para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Maninikluhod ka pa at hindi ka nga nanikluhod, no? Nakakahiya. Pinabayaan mo. Naghahasain nila. Sorry for the word. Ang budget ng mamamayang Pilipino at ang unang kinatay nila ay ang health sector budget. Lalo na sa PhilHealth, no? Talagang pangtarantado itong ginagawa nila. So Martin Romualdez indeed is the actual president when it comes to budget and public funds. At mga programang ipatupad, siya ang nagtatakda kung anong pupunduhan, anong ipapatupad, saan ipapatupad, magkano ipapatupad, anong ipupundo. Parang siya na talaga ang naghahari-arian sa bansang ito.